Magandang umaga po sa ating pong mga kababayan. So ang ating pong ngayon pag-uusapan ay ang realidad ng buhay sa EDSA. So nandito po tayo ngayon para po ay paihayag kung ano po ang tunay na nangyayari po dito po sa EDSA. At meron po tayong isang kasamahan dito na magsasalaysay kung ano po ang karanasan niya dito sa EDSA hanggang sa ngayon. So mga kababayan, hayaan po natin na siya po ay mabakunan ko po at ng isang interview para po dito sa pinamagatan ko po na realidad ng buhay dito sa EDSA. Walang iba po kung hindi po ang pangalan po ng ating pong guest ngayon ay si Ginoong Rolly. So ito po at mga kapatid, actually sila po ay isa-isahin ko. Una lang po si Sir Rolly, then sunod si Madam Lisa, then si Sister Nancy, then si Sister Annie Pauliulian. So mga kababayan, mga kapatid, mga kasolid DDS, ito po ang paglalahad ng istoryang realidad dito po sa EDSA. So ito po ang ating pong kapatid na si Brother Rolly. So bibigay ko po sa kanya ang ito. So Brother Rolly, so hayaan ko po na siya po ang magbigay po ng istorya niya dito sa EDSA. Okay po. Sir, sa inyo pong ilang buwan na po kayo dito sa EDSA? Nag-start ako dito sa EDSA, nag-umpisa ang November 27. Nung Okay. may nanawagan sa pagtatanggol sa ating mahal na Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Sa makatuwid po, ilang buwan na kayo dito? Siguro magdadalawa, kaya lang hindi ko nabuo yung 2 buwan dahil umuwi Okay. ako sa bahay sa atin. Anyways, magdadalawang buwan na po kayo dito sa EDSA. So pakikwento naman po ng realidad ng buhay EDSA. Hayaan ko po na maikwento nyo po para po ma-share po natin sa ating mga kababayan kung ano po ang realidad na naging buhay nyo po dito sa EDSA. Okay po, si Sir Rolly po ang maglalahad ng buhay niya, buhay realidad dito po sa EDSA. Yan po ay based po sa true to life story niya. Okay po mga kababayan, Sir Rolly, go ahead. Magandang umaga po sa inyo lahat sa mga nanonood dito sa vlog na to. Ako nga po pala si Rolando dito na nakatira sa Tansa, Cavite, Nicara State, sa Utulan. Napunta ko rito ng start ng 27 nang nanawagan ang isa sa mga sumusuporta kay Inday Sara Duterte dahil sa pang-araw-araw na ginagawa ng mga mga kuratong sa Kongreso, yung mga buwaya na tinatawag na paninira, patuloy na paninira sa ating minamahal na Inday Sara Duterte. Kaya ako bilang isang mamamayang Pilipino na may pakialam sa ating lipunan, kaya ako napunta rito. Sa totoo lang, noong unang punta ko rito, hindi alam ng mga kapatid ko, ng mga anak ko, ng asawa ko, noong November 27. Ano kasi yun? Hindi ako nagpaalam sa kanila at ang pinamasahe ko papunta rito ay piniram ko pa sa kapatid ko. Kaya hindi nila alam. Dahil wala akong dalang cellphone noon, wala akong communication sa kanila. Inabot kami rito ng December 27 bago bumuwi. Pero bago nangyari yun, maraming kaganapan na nangyayari dito na minsan nakakatuwa, minsan nakakainis gawa ng sa patuloy na paninira itong mga buhaya sa ating gobyerno. Nakakapang gigil lang dahil sa patuloy na nilang ginagawa sa ating mahal na Vice Presidente. Binabalasubas nila yung kasalukuyang hinahanap nila na confidential fund na hanggang ngayon yan pa rin ang hinahanap nila sa impeachment. Pero lahat naman sila may confidential fund, lalo na itong bangag na Pangulo natin. Ang
Lalaki ng confidential pa niyan. Bilyon. Oh, may proyekto bang ginawa yan? Wala. Pati nga ang mga pondo ng gobyerno, pinurakot niya. Sa pangunguna niya, pumapangalawa na yung asawa niya kasama. Pati yung pinsan niyang buhaya. Pinakapinuno ng buhaya sa Kongreso. Kaya lalong lumalaki ang tiyan yan. Siguro kinakain ng mga nakukurakot na pera. Kaya nga ano ko sana, kung sakaling tamaan ng kidlat yan at sumabugan dyan sana nandun ako baka lumitaw ang mga perang ninakaw niyan Sa totoo lang, nagigil ako dyan. Dahil sa paninira nila, kung sino pa ang mabuting nanungkulan, yun pang patuloy nilang sinisira. May malasakit sa ating bayang Pilipinas. Yan ay walang iba kundi ang mga Duterte. Makasaysayan ang pagpunta ko rito dahil ang birthday ko noong December 2, dito ginanap. At ang nakilala sa nagbablog na sinabihan ko, si Lobelia Guriol. Kaya lang sa Facebook lang siya. Sabi ako sa kanya na na birthday ko itong araw na to, nung madaling araw ng December 2. Kaya in-interview niya ako. Sandali lang. Kaya nung natapos yun, nakalipas ang isang oras, marami na raw nag-reply sa kanya na Kaya pinaggabihan nung December 2, ayun na. Pero nagbigay sa akin ng pambili ng cake, hindi ko makalimutan, si Parang Tubi, sunod, nagbili ng ng mga Jollibee dito, si Maisog TV. So, hindi ko makakalimutan. Pero bago nangyari yun, merong isang vlogger nang unang pumunta ko dito na nagbigay sa akin ng tulong. Dahil nung pumunta ko dito, wala akong dalang gamot noon sa high blood ko. Nakalimutan ko sa pagmamadali na hindi nga alam ng misis ko sa kamaanak ko. Hindi ako nakadala ng gamot. Dahil lumapit sa akin na isang vlogger. At yan, walang iba kundi si Dabawenyo PH. Hindi ko makakalimutan ang tulong na ginawa niya sa akin. Sinamahan niya ako, binigyan niya ako ng gamot at binigyan niya ako ng budget kahit paano sa pang-araw-araw na at sa pang-asahe. Yun. Ang nangyari naman noong December 2, ayun, nagkasayaan kami dito. Maraming Ano po ang sayang naramdaman niyo po nung may tumulong po kayo sa inyo na isang vlogger at ito nga po ay kanya pong channel sa dabawenyo.ph Dabawenyo PH TV, right? So ano po ang naramdaman yung kasiyahan ng time na yon? So ano po ang may niyo sa ating mga kababayan na maaari po na makapulutan po nila ng aral? So pakisalaysay naman po, Ginoong Rolly. Siyempre, kahit pa paano, masaya ako dahil pumunta ako rito, wala akong kakilala. Wala akong kakilala na pumunta rito. Ako lang mag-isa kasi pangalawa, wala akong communication, wala akong dalang cellphone. Kaya hindi ako masyadong Kaya nung lumapit sa akin si Dabawenyo, yun ang unang kasayahan na naramdaman ko at in-interview niya ako. Tinanong niya ako kung bakit ako narito. Sinagot ko naman siya. At sumunod na sa akin, nakilala ko si Bisdak. Okay. Pangalawa, si Badong Aratilis. At kahit papano, in-interview naman nila ako kung bakit ako napunta rito. At sinasabi ko naman sa kanila, tulad ng nasabi ko kay Dabawenyo nung pumunta ako dito, yun din ang nasabi ko sa kanila bilang pagmamahal sa ating Presidente, sumusuporta sa mga kawalang-yang ginagawa sa kanya. Yun lang po ang masasabi ko. Ano po ang masaya at malungkot na karanasan niyo po dito sa EDSA?
Pakisalaysay naman po. Yun nga, ang masasabi ko, yung kasayahan na naramdaman ko nung unang nag-birthday ako dito sa EDSA Ortigas, unang birthday ko na hindi ko kasama ang mga mahal ko sa buhay. At dito ko ginanap sa kalsada. Sabi ko nga sa kanya na pasensya na kayo at dito ko ginanap ang birthday ko. Pero makasaysayan naman. At ang hiling ko nga nun sana kasi kaedad ko si Bongbong Marcos, ang bangag na presidente. 57 din yun ay 67 din, kaya lang matanda lang sa akin ang buwan yun. Ang hiling ko sana bumaba siya, mag-resign, dahil hindi naman siya totoo ang nagpapatakbo nitong Pilipinas bansa natin sinusulsulan na lang siya dalawa-dalawa ang nagsusulsul sa kanya, yung asawa niya at saka yung pinsan niya, dahil yung pinsan niya may pangarap na maging presidente rin, kaya nag-aano yun dahil gustong umaba yung panunungkulan sa gobyerno, kaya nangurakot at kaya siniraan ngayon ng ng Inday Sara natin, Inday Sara Duterte. Yun lang ang pansamantala. Dahil nung ini-interview ako, marami na nag-interview sa akin. Si Maui, si Bert TV, marami ng vlogger nag-interview sa akin. Pakipaliwanag nga po kung ano po ang pagkakaiba ni bakit po ganyan kaloyal kayo sa ating BBB Presidente at bakit po ganyan na lang po pagkasuklam nyo sa pangkasalukuyang administrasyon. Pakipaliwanag nga po. Kasi sa panahon ng mga Duterte, doon ko lang nakita na tunay ang paglilingkod nila sa mga mamamayang Pilipino na Pilipino talaga at may malasakit. Na anuhan ko yan sa panahon ni Tatay Digong. Si Tatay Digong nung panahon ng Yolanda, sila ang unang pumunta sa Leyte yata yun at sa unang sa Tacloban. Sa Tacloban, sila ang unang nakarating kasama si Basti. Sila ang unang tumulong doon. Mayor pa lang si Tatay Digong noon. Biruin mo, mayor pa lang siya. Pero sila ang unang sa Davao siya nag-mayor Sila ang unang tumulong sa mga naapektuhan sa Tacloban ng Yolanda. Sila ang kauna-unahan. Pagkatapos ang pinapakalat itong bangag ng presidente na to, na ang una raw pumunta ron, si Tolentino. Tolentino ba o si Tolentino? Tolentino. Si Tolentino noon, ng DSWD. Siya daw ang unang lumispans. Kasinungalingan ang ginawa nitong Bongbong Marcos nito. Palibasa pa nga. Nag-i-interview sa kung ano-ano na mga pinagsasabi. So, sa makatuwid, ano po ang mga nakikita nyo naman sa pangkasalukuyang administrasyon? Sila po ba ay may ginagawang katiwalian sa ating gobyerno kaya ganyan na lamang po ang galit nyo sa kanila? Hindi lang katiwalian. Kasuwapangan. Dapat mag-isip-isip sila. Kaya nga napatalsik yung tatay nila dahil sa kabalugtutan na pinaggagawa nila O ngayon, mauulit na naman. Kaya ang kasiraan ng Pilipinas, kasiraan ng mga Pilipino, lalo na nagkaroon tayo ng isang bangag na presidente, nangingiwi-ngiwi na. Ngingiwi-ngiwi na yan. At minsan, utal-utal na rin ang mga pag nagsasalita yan, hindi na malaman kung ano. Kaya nga napapakamag na nga sa ulo. May binanggit pa nga siyang alabo sa interview niya. Nagkautal-utal na siya. Kaya itong anak niya, ganun din. Si Sandro Marcos, ganun na rin. Humingiwi-ngiwi na at saka nagkakautal-utal na rin. Kaya nakakaya yung bansa natin Pilipinas kung ganito ang patuloy na nanunungkulan sa atin. Kaya tatanggol ko ang Inday Sara Duterte dahil kasalukuyan pa lang silang nangangampanya na may humiling na isang estudyante na taga Pangasinan. Doon ko nakita ang tunay na pagmamahal ng mga Duterte. Dahil humiling ang
isang estudyante dahil palibasa yung nanay niya nasa ibang bansa, gagraduate siya, wala siyang guardian na mag-aatid sa kanya sa entablado. Yung unang nasaksihan kung gaano kamahal Inday ang mga mamaya Pilipino sa pagmamahal. Ito nga, napapag-comment yung dami ko. No? Gusto na tumulo ng luwa ko, binibigilan ko lang. Dahil doon ko nakita ang pagmamalasakit ni Inday Sara sa mamaya Pilipino. Kaya niya inilapit ang satellite niya sa mga bayan-bayan nila para madali siyang malapitan. Pero anong ginawa naman itong mga buwaya sa gobyerno, lalo na sa Congress, sa Congress? Siniraan siya. 125 billion ang inaano sa kanya confidential fund na tinakaw niya raw, na kinuwakot niya raw. Wala naman napatunayan. Dapat bago sila nagsalita nun, ang COA ang higit na nakakaalam. May pinangunahan nila yung COA. Itong mga buhaya sa Congress na to, kala mo kung sino. Kala mo, wala namang alam sa batas. Basta na lang sila magkukontempt. May resource person lang yun. Pag hindi nagustuhan nila yung sagot, iko-contempt nila. Mga hinayupak na yan. Dapat nga sila makontempt eh. Mga buhaya sila, takot-takot na kurakot ang ginawa nila dyan. Lahat sila, bawat hearing, ang lalaki ng mga binibigay sa kanila. Kung sino ang madaldal sa kanila, kung sino ang mas maraming salita tungkol kay Inday Sara Duterte na kumukontra, na paninira, may bonus yun, may tambalustos. May bonus. Kaya lalong nagpupuso dito mga hinayupak na buhaya na to. Sana nga. Kaya mapadaan nga lang dito yan mga hinayupak. May itlog lang ako na bulok, ibabato ko sa kanila eh. Mapadaan dito sa EDSA. Doon ako nagagalit sa patuloy na paninira nila. Eh, lahat naman sila may confidential pa. Mas malalaki pa. Lalo na itong kamara na to. May mga confidential pa niya na lalo na to, pinasa nila yung mga blankong bicam na pinaano ngayon ni Congressman Lungab na dating Pangulong Roa Duterte. Pinaglalaban. Kaya buti nga may kaso sila. Sana natungkulan na yung pangungurabot nila. So, sa makatwid, ang realidad pala dito sa EDSA ay may saya at saka may karamihan ay halong politika. Ang politika ang unang pinaglalaban nila dito sa EDSA, kaya nandito po sila sa kanilang pangangatuwiran at sa kanilang prinsipyo pinaglalaban na naayon sa kanilang obserbasyon at tunay na pangyayari sa ating bansa. Then, ang realidad po, nakasama po dito, siyempre dala po nila ang buhay nila na kahit saan sila abutin ng kanilang kaarawan ay hindi nila alintana kahit malayo sila sa kanilang pamilya. Yan po ang katunayan na nangyayari po dito sa EDSA. Wala pong dapat na silang isipin kung hindi ang kanilang pakikipaglaban sa tunay at makatuwirang bagay na alam nila na may maidudulot sa ating lipunan. So, sa akin pong palagay, bilang ako isang vlogger na wala akong pinapanigam. Para sa akin, nakakabilib ang kanilang mga dedikasyong ginagawa dito sa EDSA. Kasi tinignan po natin kung ano po ang kanilang malayo po sa kanilang pamilya, hindi po alam na kanilang pamilya na papunta sila dito. Pero pinilit pa rin po nila na ihayag ang kanilang nararamdaman ayon sa kabubuti ng ating bayan. So mga kababayan ko at sa mga kapwa ko Pilipino sa masulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, so kayo na po ang bahalang umusga kung ano po ang inyo pong magiging komento sa ating mga sa salaysay ng ating kapatid na si Brother Rolly. Excuse me, putulin ko muna yung sinasabi mo, no? Pasensya na kayo, no? Ako pumunta rito, sarili kong bulsa ang ginamit ko, sarili kong pera. Wala pong bayad dito ang pumunta. Pumunta ako dito na sarili ko ang budget ko,
sarili kong bulsa ang pinanggagastos ko rito sa pang-araw-araw. Hindi po ako bayad, hindi po ako bayaran para pumunta rito. Yung mga bayaran, panandalian lang yan. Isang araw lang, wala na. Kami, wala. Yung mga pumunta rito, walang bayad. Kusa lang na pumunta rito bilang pagmamalasakit sa ating bansang Pilipinas at nagmamahal sa gustong manungkulan ng tapat at may pagmamahal at malasakit sa ating mga mamamayang Pilipino na katulad ko. At yan ay walang iba kundi sila, ang mga Duterte at si Inday Sara Duterte. Yun lang po at maraming pong salamat. At sana suportahan nyo rin kami sa kung ano pinaglalaban namin. Hindi sa pinansyal, kundi sa pagmamahal sa ating gustong manungkulan ng tapat. Suportahan nyo po sila. Katulad ng ginagawa namin dito. Yun lang po at maraming pong salamat ulit. So yan po ang pahayag ng ating pong kapatid na si Brother Rolly dito po sa EDSA. So kayo na po mga kapatid ang bahalang humusga kung ano po ang kanyang paniniwalang pinangahawakan sa ngayon. Yan po lahat ay nakabase sa tunay na realidad nangyayari sa ating bansa, sa kanyang buhay, bakit nandito siya sa EDSA. So narinig naman po ninyo na ang lahat nung una ay hindi alam ng kanyang pamilya. Then ngayon ay malaya na po siya nakapunta dito. Siguro po napaliwanag niya na po yun sa kanyang mga anak at asawa. Paano po siya, bakit at ano kanyang paglalaban dito. Then dito rin po siya nag-celebrate ng kanyang birthday sa lansangan. Isipin niyo po mag-celebrate kayo ng ng inyong birthday na malayo sa inyong pamilya, na kayang abot kamay niyo lang kung nasa na inyong pamilya. Pero mas minabuti niya na dito po mag-celebrate ng kanyang birthday na kasabay ng pakikipaglaban sa kanyang prinsipyo na dinadala na para sa bayan. Para sa bayan na hindi pang sarili lamang. Bakit po? Kasi po, kung sakali po magtagumpay po sila sa kanilang mga pinaglalaban, ay hindi lang naman po sa kanilang ganang sarili ang kapakinabangan. Kung hindi po ito ay pangkalahatan. Para po ito sa sambayanan at sa mga Pilipino at sa mga susunod na henerasyon. So yan lang po at maraming salamat po sa inyo. Kayo na po ang bahalang mag-judge or mag-comment kung ano po ang inyong masasabi sa ginawa ng ating kapatid na si Brother Rolly. Salamat po at magandang umaga po muli sa inyo lahat.